So guys, mayong adlaw sa 36 TV, ari naman kita mag-share knowledge naman kita regarding first aid. So sa karon guys, lain naman pag-o nga topiko nga aton pag talakayon subong adlaw. Guys, last week kita share kita sa 4 SOPs or standard operating procedures as a rescuers, kung ano-ano ang mga bagay nga dapat naton i-considerar before and after kita mag-response, or before, during, after response. So those things ang pinaka-importante man to siya guys. 4 ka mga bagay nga importante nga dapat i-exercise as a rescuer or as a emergency medical responder. So both responders and patients, so may mga amoto siya ang ato na dapat i-consider. So karon guys, ang ato na topiko subong is ang pwede kag ang hindi pwede himuon sa aton pasyente, or ang pwede kag hindi pwede himuon during response. So ano-ano ang pwede naton himuon kag ano-ano ang hindi pwede naton himuon guys. So take note. So isa-isahon tadi aton di i-dissect ang mga bagay nga dapat naton himuon kag ang hindi dapat himuon when responding incident. So any types of incident guys. So amo ni dapat ang aton guidelines, guidelines naton. So guys, again, hindi ko eksperto sa sini nga field. So this is was based only sa training namon as an emergency medical responder, and as well as amon experience as a rescue volunteer. So kung may mga knowledge ka mo further or advanced knowledge, so i-share nyo man guys. Free ka mo mga comments, comment section naton. So guys, sit back, relax, and listen kay ato na pagasugnan. The do's and don'ts during emergency situation. Anong do's and don'ts ang pwede kag ang hindi pwede himuon during emergency or any types of response. So ang pwede naton himuon guys is number 1, handle the victim to the minimum. Meaning to say, handle the victim to the minimum. So hinay-hinay lang, halungan to the minimum kuno. Subok silingon, hindi kapasubrahan, hindi man pakulangan, kung ano lang ang karapat dapat or ang narapat or na dapat nga ihatag ta sa aton pasyente, isa mo lang na. So, paano naton halungan ang aton na mama, papa, utod kag aton hinigugma, amo man na kita maghalong sa aton pasyente. So amo ni siya ang pwede naton mahimo. Number 2, loosen tight clothing. So guys, diri ka confuse ang iban nga mga rescue volunteer. Loosen tight clothing, ano nang silingon sa loosen tight clothing? Like for example guys, pag once ang aton pasyente is gihapo, taas ang BP or high blood pressure, so loosen tight clothing, but silingon paluagan ang tanan nga mahugot sa party sang lawas ang aton pasyente. Hindi pagubahan guys. Loosen tight clothing, hindi wala sila nagambal nga ubahan or take off the cloth. So loosen, paluagan lang. Kay para maka flow sang insakto ang oxygen, ang dugo or ang pressure para makarelax sa aton lawas. Number 3, protect from necessary manipulation and disturbances. So proteksyonan ng atong pasyente sa mga crowd kung may so protect your patient and sa mga crowd, sa mga crowd, most especially sa family ngaman guys, tungod kay ang family emotional na sila. So we need to protect our patient. Kay once mapalapit na ang family sa atong pasyente, rights na nila kung anong gusto nila himuon kag kung kwaon nila ang pasyente. So may mga guys, may mga pamaagi kung or kung paano or ano ang himuon ta kung kwaon gid nila.
Pero kung um, gusto or hindi kaya sa pasyente, so we need to decide. So proteksyon na nato ng atong pasyente sa mga amo na, more especially sa family, para hatagan naton siya sang kaangay nga or dapat nga himuon or mabuligan naton siya. So lagi na check or kung ano man ang naaguman nila, mga pilas B or ano man da. Next, overcome chilling by the use of blankets. So kung ginatugnaw ang aton pasyente, gamitan ta sang ginatawag ta nga thermal blanket. Ay may thermal blanket kitang ginatawag, or kung wala man gid may habol. So once pinanugnawan ang aton pasyente, o habulan ta, okay, or coveran ta. Kung wala gid, so no choice kundi body heat. So last choice, body heat. So amo na ang dapat naton himuon sa aton pasyente kung magresponde kita. Okay, so next, ang hindi dapat himuon, guys. Ano ang hindi dapat himuon sa aton pasyente. So kung ano ka jutay ang dapat himuon, na times 2 ang hindi naton dapat himuon sa aton pasyente. Number 1, do not arouse unconscious victim. Anong ko silingon sa do not arouse? Hindi pagpatindugon ang unconscious victim o ang wala malay kuno nga pasyente, guys. Kaya nga man, ikaw kuno nakatulog ka, gulpihon ka, patindugon. Wala ka malay, patindugon ka, makatindog ka, syempre matumba ka, guys. So hindi pagpatindugon ang unconscious victim. Number 2, do not administer fluids or alcoholic drinks to unconscious persons. So amo gini ang guys, amo gini ang number 1 problema naton sa mga Filipino. Ilabi na ako sa mga taga-bukid, may mga dalalana or ano pa da. So ginapainom kay para daw okay mga lana, why ko man na gina-discourage, no? Pero so that's a real talk. So gina-disregard na namon as a rescuer or medically term or medical sa mga medical team, wala na namon gina-allowed ang mga amo na kay base pa lang makadugang sang epekto nga hindi maayo sa aton pasyente. Next, don't let the victim see the injury. Nga man, guys, hindi kuno pagbabayaan ang aton biktima or ang aton pasyente nga makita ang injury. Nga man, guys, there's the time or there's an instances nga ang aton pasyente is may history sa high blood. Linyada na nila or sa dugo na nila nga may mga heart failure. So once makita na nila nga amo na ila pilas or ila injury, nautod ang tiil, nautod ang ulo, no? Pag makita na nila, may tendency nga maglala or it's either be worse. Pinaka worst scenario is ma-heart attack sila. Magtaas sila BP, magtaas ang pressure sila dugo. So mas mabudlayan kita, labi na kung open wound na, guys, mas mabudlayan kita. So hindi pagipakita kung pwede, hindi pagipakita sa atong pasyente ang iya injury. Number 4, don't leave the victim except to get help. So pag once, guys, ikaw na da ang nakaresponde or along the way, as a rescuer is always a rescuer, no? Sa tuod lang, maski ako, guys, wala na ko tuod sa headquarters ga report, pero once may insidente or may aksidente along the way, nabulig ko, guys. So ginabuligan na naton. So like for example sa muna, so ikaw lang isa, then may nakita ka nga na nabungguan or nakabunggo, tapos siya lang isa, so buligan mo, ikaw man lang isa. So anong himuon mo para makapangay bulig? So hindi allowed nga bayaan mo na kay nakita ka na da. So pangita ka paagi, so it's either mamara ka da mga tricycle, kay kung bayaan mo na, guys, pag mangay ka bulig, pag kung ano matabo na sa iya, ikaw ang last na nakita da. So ikaw ang suspect sa kung ano matabo sa iya. So ikaw ang number 1 suspect gid. Ikaw ang last nga nakita mo, iya upod pag amo nang natabo sa iya. So hindi pagbayaan, mangita ka pagi kung paano makapangayo bulig
or sa diri sa Negros Occidental naka 911 naman kita, as long as smart smart ang aton gamit na SIM. So 911 maski wala ka load, direct call, matubag na ang aton operator. Number 5, don't deny the victim's physical or emotional coping limitation. Anong sini guys? Ang ginahambal bala guys nga mamangkot ang pasyente sa imo nga, sir, okay lang ko sir, okay lang akong pila sir, hambalon mo nga yala sir, hindi ka na madugayan sir, duwa ka na lang ka oras mapatay ka na. No, so hindi pwede guys, we're not allowed nga maghambal sina sa atong pasyente, even nga obviously no pulse, no breathing na atong pasyente, obviously totally black na siya. So hindi Japon kita allowed nga maghambal sina nga itip na ang atong pasyente. So all we need to say is dalon ta siya sa ospital para mabalaan ta ko na ang tuod, kay only the doctor ang maka-decide sina guys. Okay, so hindi tagid paglimitahan ang kabuhi isang tao, maski obviously kita na natin nga 0-0 gid. Okay, so tandaan ta na guys. Next, don't assume the victim's obvious injuries are the only ones. Naman guys, mahambal ka lang amo lang na iya injury. Okay, mahambal lang ang pasyente gaya sa imo nga amo lang ni sir, bali lang akong tiil, pero ang iya gali likod tako-dako sang kilas. So all we need to do is conduct a physical assessment. Okay, physical assessment from head to toe. Okay, so conduct gid ka guys, double check ang aton pasyente, hindi ka maghambal nga isa lang yung injury, kay basi makibot ka lang nga harap pagid sa likod dako-dako. Next, don't make unrealistic promises. Amo gini guys ang pinaka budlay nga magpromisa nga, ma'am, hindi magkabala ka kay buhiun ta ka. So guys, hindi kasi maski doktor guys, wala gani nagapromisa, hindi ka Diyos. So hindi magpromisa guys. Okay, first aider or rescuer serve as a bridge between the patient and a doctor. Okay, so kita lang kung ang baga tay lang kita para magsugpon sang or magprolong sang kabuhi sa isa ka tawo para makalabot siya sa treatment center. So hindi magpromisa guys nga maski grabe na ang status sa atong pasyente, mapromisa ka pa sa imo pasyente or sa imo pamilya guys, kay kung ano matabo sa imo pasyente o sa atong pasyente guys, ikaw ang basulon, kay hambalon nga na dayon sa pamilya or sa hambal mo, buhion mo, pero nga ana patay. Okay, so hindi magpromisa guys. Ang imo lang ihambal is, ma'am, sir, himuon na mo ng tanan kutob sa amon makaya para mabuligan ang imo bata, imo mama, imo papa, or imo utod, or ang imo hinigugma. Himuon na mo ng tanan. Hindi gid magpromisa nga grabe nga promisa kay budlay guys. Next, don't move the victim unless necessary. Most especially guys kung vehicular accident. Okay, so hindi tana dapat i-move ang pasyente kung hindi man ang importante nga man. Once nga aksidente or vehicle involved na guys, expect na kita nga there is a spine injury. Ang spinal cord naton guys serve as a pathway sa tanan nga information sa atong lawas. Kung or once gani nga maipit or maligto or mautod na siya guys tungod kay move ta ang pasyente, tapos hindi amo ang strategy or pamaagi sa pang-move, may tendency nga atong pasyente maski gas-gas lang na kag nautod ang spinal cord, naipit na ma-paralyze, kag pinaka-worst is mapatay pa na siya. So amo nang nakita sa iban nga mahambal sila nga ang pasyente ginpabayaan ara na sa tunga sa highway, way nila gin pahigad tungod guys may rason na for the safety man sa aton pasyente. Kay kung i-move na kag way kita kabalo kung paano ano ang insakto nga pamagi, way kita kabalo para sa aton nakabulig kita, pero sa aton pasyente
nakadugang pa kita sang injury. So number 9, don't trust the judgment of a confused victim. Ang pinakaano sini guys is ang mga hubog. Mahambal na sila nga, sir, okay lang ko sir. So, pero dako-dako sa pila sa likod, mahambal sila, okay lang ko sir, tapos pabayaan mo. Sige, okay ka lang, papulion mo. Pag-abot sa unhan is natumba, napagok ang ulo kag, naggrabe pa ang sitwasyon. Sino ba sulon? Ikaw. Iimugin pabayaan. Kabalo ka na gid nga under the influence of liquor siya. Pag once nga nakainom is hindi siya basta-basta makabatsyag sa sakit. So pag once nga ni guys nga pag-assist nato nga grabe, hindi siya pag hambalon nga o mahamba siya nga okay, hindi sir, relax na, pungko ka lang dadanay, ibuligan ta ka. Okay? Pungko ka lang dadanay, kay mangayo kita or mapatawag kita ambulance para madala ka sa ospital. Okay guys? Next, don't require the victim to make decision. Yes, case to case scenario or case to case basis kita guys. Pag once ang aton pasyente is medyo kita ta nga medyo okay man lang, nga kaya na niya mapuli, so pwede siya ka-decide provided nga papermahon ka siya. If whatever happens along the way, wala kita sa labton. Pero kung sa base aton assessment is hindi gid siya or hindi niya kaya or hindi siya pwede nga or para sa aton hindi pwede gid nga mapuli siya nga hindi siya makadto sa ospital, hindi siya matagaan sang advanced treatment, so hindi gid guys, hindi pagpadesisyon no ng ating pasyente. So ang aton nabalon sa ang pasyente is sir or ma'am, sir, pasensya gid pero kinahanglan mo gid or kinahanglan ka gid madala sa ospital okay, para matagaan ka sang advanced treatment. Okay? So guys, amo na siya or amo ni siya ang hindi naton dapat mahimo sa aton pasyente. So I hope nga naintindihan nyo guys ang do's and don'ts, ang pwede kag ang hindi pwede himuon sa aton pasyente during response. Okay? So amo na siya kabudlay bilang isa ka rescuer o bilang isa ka first aider or ang rescue volunteer. So next, golden hour refers to a concept that a trauma patient has the best chance for recovery if he or she can get to advanced trauma life support within 1 hour from the time of the injury. So guys, pinaka-crucial. So ang golden hour nga ginatawag naton. So every second, every minute is important. Okay? So anytime pwede glala ang injury sa atong pasyente kung hindi insakto ang atong ginahimo. Okay? So dapat kabalo kita mag-identify sa mga injury kung diin tong dapat punahon kag kinahanglan gid ba siya i-transport dayon ura-urada kay ang golden hour tama ka lipot. Okay guys, damo gid nga salamat sa inyong pagpamati. Hopefully may nakuha kamo or may na-learn kamo sa aton exchange knowledge subong adlaw. So guys, damo gid nga salamat sa inyong pagpamati. Hopefully may na-learn kamo, may natun-an kamo sa akon mga ginpang share sa inyo. Hindi man siya tanan guys, I know nga hindi to siya tanan, may kulang or may sobra man dito, so kamo na bahala kung magamit man to ang iban dito or hindi. O, kung may ara man da ibang tropa naton nga may nabalan, so i-share nyo man guys. Free ka mo para mag-comment, mag-suggest sa dalom sa comment section guys. Pasensya na kay hindi ko expert sa mo nga field. This is based only sa akon na trainingan, sa akon na experience before when I was a rescue responder. Okay? So guys, damo gid nga salamat sa inyong pagpamati. Shout out ko dira sa mga tropa naton sa rescue, sa Negros Rescue Federation. Shout out kaninyo dira ang tanan sa tanan nga members, most especially sa akon mga tropa sa Sagay City Rescue. Mga buddy, halong kamo permi, halong kanunay sa pagrespondi. Safety first, always naton tandaan. Ang 4 is SOPs, hindi kina siya madula. So halong amo da padayon sa serbisyo nga libre, serbisyo publiko. Amping kanunay kag ang aton Dios magaubay kanato.